tayo magmamahablang ka today for today's video guys. At ito ang aking mga sangkap. Mayroon tayong cheese dyan, brown sugar, pero hindi ako maglalagay siguro. Sorry to say. At ayan ang ating corn cream at saka corn flour. Ayan, mayroon tayo dyan isang cup ng evaf at saka mayroon tayo dyan ng condensed at saka yung isang bote na coconut milk. Ayan guys, with butter at saka mayroon tayo dyan ng vanilla essence. Ayan. So, ngayon ay umpisahan na natin gumawa at dahil yung ating kawali ay naghihintay na mainit na, ilagay na natin yung ating 1.5 cup na coconut milk guys. Ayan, 1.5 cup lang po yan. So, ngayon ay papakuluan ng konti. Ayan, syempre, simutin yung gata. Ayan, ito yung gata natin guys at kumulo na at isunod na natin ng ating evaf. Ayan, 1 cup din po yan yung aking evaf. Kasi kunti lang naman po ang ating lulutuhin. So, ayan lang, tansya-tansya ko na lang din dahil paggamay mo na talaga yan. So, ngayon guys ay medyo kumulo na ulit at isunod na natin yung ating iba pang sangkap dyan. Ayan, halo-haloin lang guys at para maluto ng konti yung ating gata. Ayan. So, ngayon guys ay isunod na natin yung isang latang condensed milk pero tansya lang po. Hindi ko nilagay lahat yan kasi ayaw ko yung masyadong matamis. Ayan. So, ito na nga po siya. Balihap lang po ang nilagay ko at saka 1 teaspoon na asin. Ayan. Lagi akong naglalagay pagka ako'y gumagawa ng minatamis ng asin guys. Ayan. So, yan na yung vanilla at 1 teaspoon lang din para pampabango. Pero yan ay options lang po at yan ay aking version kaya naglagay ako ng konting vanilla. At ito na nga ang ating corn cream. Ayan guys. So, nag-set aside din ako ng buo at ilalagay ko pagkatapos ng pag-okay na siya. So, ayan guys, halo-haloin nyo lang po siya hanggang siya ay mai-mix lahat at may halo ng mabuti. So, ngayon guys, eto na naman tayo at medyo nag-sticky na siya. Pag nag-sticky na siya ng ganyan guys, ay isusunod na natin yung corn flour natin. Pero, bago ang lahat ay ilagay na natin yung ating cheese. Ayan. So, 5 piraso lang po yan na aking inilagay kasi naglagay na tayo ng salt kanina at syempre medyo maalat yung cheese na yan. Cheddar cheese at depende din sa inyo kung anong klaseng cheese ang ilagay nyo guys. So, ayan. Tutulong po din kasi siya na mag-sticky. So, ito na ang ating corn flour po. So, yung 1 cup po ay inilagay ko dyan ay yung 1 teacup lang. Mas maliit sa isang cup. So, ayan guys. So, ngayon, ang iba guys ay ninanaw muna sa tubig. Pero ako, dinirect ko na kasi medyo pa naman yung cream natin. So, basta halo-haloin nyo lang ng mabuti at gumamit ng wire whisk para sa ganun ay hindi siya magbubuo-buo. Pero mas maganda guys, I suggest na naunawin nyo muna sa tubig yung corn flour ninyo. Pero ganito kasi ako gumagawa. Pero okay naman siya guys. So, ayan. So, ngayon guys, okay na po siya. Ngayon, ang ilalagay natin naman ngayon ay butter. So, ang naglagay ako ng butter dyan ay 2 tablespoon lang po. Pero depende sa inyo. Kasi mayroon naman na yung gata. Kaya medyo nagmantika na yung gata. So, ayan. So, hindi na siya mag-i-sticky. So, any kind of butter na gusto nyong ilagay. Ayan. So, yan ang aking butter soap na inilagay para to be better. Butter is to be better. Ayan. Para hindi po siya magiging sticky. At kahit anong gawin yung ilagay sa container mamaya ay hindi siya mag-i-sticky sa container. Ayan guys. So, ang ginamit ko rin na palayok ay yung non-stick. Yung kahit magprito ka na walang mantika yan, hindi mag-stick. So, ito na nga po yung buo na sinasabi ko na corn. So, ihalo ko din yan para sa ganun ay mayroon siyang
bilog-bilog dyan. So, ayan na nga guys, napakasarap ng tingnan ang bango niya. Alam nyo naman na ang Maha Blanca, ayan. So, sobrang sarap kaya guys. Kaya kahit walang okasyon guys, kung gusto nyong magluto, napakadali. Ayan, siguro naman ay madaling masundan yung aking paggawa na step by step. So, ayan na nga po guys, kukuha lang tayo ng aking itatry na tingnan natin kung baka gusto pa niya kailangan pa ng something na i-dagdag. Pero, ang sarap niya guys, hindi na siya kailangan ng dagdag na sangkap. So, ito na nga po ang ating product at okay na po siya. Papalamagin ko po siya and then maglagay na ako sa container. Ayan. Pwede na nating meriendahin o diba? Ayan, ganyan ang gusto kong resulta ng paggawa ng Maha Blanca. So, ito na po siya. Medyo malamig na siya, kaya maglagay na tayo sa container. Kasi ito ay ibibigay ko lang sa aking kaibigan. Ayan. Pangkain lang naman po ito. Kaya pag gusto nyo din namang gumawa ng pang-business ay pwede. Madali lang po siya. Ayan ang ating product. Ayan. Diba? This is our tasty whisper for today's video and thanks for watching everyone. At ayan, see you again sa aking susunod na recipe. Ayan guys. So, naglagay din ako ulit ng cheddar cheese sa ibabaw. Ayan ang para sa aking kaibigan. So, bali 2 container lang at saka yung isa ay mag-iiwan ako para sa aking pinsan. Ayan, para may mamerienda din po siya. So, ayan guys ang ating product at sana nagustuhan nyo ang video na to at na sundan ninyo yung paano ko ginawa at nasa sa inyo na rin yan. Kasi this is my Tasty Whisper version. Kaya baka naman may mas maganda pa kayong version dyan. So, pa-share naman. And thanks for watching again, guys. Love, love, love. Sending love and that's it. My product. And so happy, guys. Please subscribe and have a like. Pa-like naman po. Thanks for watching. God bless everyone.